Magkano nga daw ba yung cost of living dito sa Abu Dhabi? At sasagutin ko yan sa vlog na to. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. So ngayong araw nga mga mi, bababa kami na Ate Sam at mamamalengke kami para sa lulutuin ko na hapunan namin mamaya. Marami nga nagtatanong sa akin, magkano nga daw ba talaga yung cost of living dito sa Abu Dhabi? Isa to sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap namin. Kaya sa video na to, i-share namin kung magkano yung karaniwang gastusin namin dito mula sa renta, groceries, at iba pang mga expenses bilang isang pamilya. Ngayon nga mga mi, bibili kami ng pantinolang manok ni Ate Sam at bumili na nga ako ng isang buong manok na 900 grams at ito ay nagkakahalaga ng 16 dirhams or sa pera natin ay nasa 256 pesos. Dahil nga wala na din kaming sibuyas sa bahay, kaya kukuha na din ako kahit ilang piraso lang muna at ang presyo ng sibuyas dito ay nasa 5 dirhams and 50 fils kada kilo or humigit kumulang 88 pesos. Papakita ko na nga rin pala sa inyo mga mi itong patatas na nasa 4 dirhams and 50 fils per kilo at kung i-convert na sa pera natin ay nasa 72 pesos lang. Dito naman sa kamatis, nagkakahalaga ito ng 7 dirhams and 50 fils or nasa 120 pesos yung per kilo. Habang namimili kami, napansin ko rin na may mga bilihin dito na halos kapresyo lang sa Pilipinas, meron ding mas mura at meron namang mas mahal. Tulad na lang netong sayote mga mi, nasa 17 dirhams and 99 fils or sa pera natin ay nasa 287 pesos lang naman per kilo. O diba, sobrang mahal niya. Pero nakadepende lang din siguro kung saan kayo bumibili at kung anong klaseng produkto yung kukunin nyo. Dito naman sa bawang mga mi, nagkakahalaga ito ng 3 dirhams and 49 fils kada kilo or nasa 56 pesos lang kapag kinonvert mo sa pera natin. Hindi na rin ako kumuha nito mga mi kasi meron pa naman akong mga bawang dun sa bahay, kaya yun na lang yung gagamitin kong panggisa. At ayan mga mi, ilang halimbawa lang yan ng presyo ng gulay at sangkap dito sa Abu Dhabi at kayo na lang bahalang mag-convert para mas makita nyo yung comparison. Diyan ba mga mi, magkano na ba yung per kilo ng mga gulay ngayon? Pa-comment naman ako mga mi para updated din ako dyan. At sa susunod na vlog ko naman mga mi, ipapakita ko yung presyo ng mga isda dito at ng mga karne para mas kumpleto yung idea nyo kung magkano talaga yung gastusin sa pamimili dito sa Abu Dhabi. Sa bawat supermarket nga din, mapapansin nyo na madami na rin nagbebenta ng Filipino food at ng mga produkto ng pang Pinoy, kaya hindi ka rin totally mangangapa sa mga ingredients na hinahanap mo. Meron dito tulad ng bagoong, patis, toyo at suka. Madalas makikita mo na tong available sa mga loob ng supermarket or sa mga bakala na parang sari-sari store nila dito, kaya hindi rin imposible na makapagluto ng mga ulam na pang Pinoy kahit nandito ka. Yung naging total bill pala namin sa binili kong pang tinola ay nasa 35 dirhams. Tapos, bumili din kami ng tinapay na pang merienda namin mamaya at nasa 7 dirhams and 50 fils yung tatlong malaking cheese bread na binili namin. So, in terms of education naman mga mi, isa rin to sa malaking bahagi ng cost of living dito sa Abu Dhabi, lalo na kung may mga anak ka. Karamihan ng mga expats dito, katulad namin, ay nasa private schools yung mga anak nila, kaya depende talaga sa curriculum at school kung magkano yung tuition fee. Pero yung mga kilalang Filipino school dito na accredited ni DepEd at ng Abu Dhabi Department of Education and Knowledge or ADEC ay nagre-range siya ng 10,000 dirhams per year for grade school. Hindi pa kasama doon yung bus service na additional 4,600 dirhams sa pera natin, so nasa 233,000 pesos na yon per year. Hindi din kasi talaga pwedeng hindi mag-service yung bata kasi may kalayuan yung mga school dito, pero depende na lang din siguro kung lilipat ka sa area ng school para walking distance na lang. Meron din naman akong mga nakausap na mga kabayan dito at ipinasok nga nila yung mga kids nila sa DepEd accredited school at meron nga daw na 4,000 to 6,000 dirhams per year. Kami, choice talaga namin na hindi na lang pag-aralin yung mga bata dito sa Abu Dhabi kasi hindi talaga kakayanin yung tuition para sa kanilang dalawa, kaya mas better na dun na lang sila sa Pilipinas mag-aral. Tungkol naman sa rent, depende yan sa pangangailangan ng isang pamilya or kung solo living ka. Usually, ang isang kwarto tulad ng sa amin ngayon na nirerentahan namin, nagre-range yan ng 2,300 to 3,000 dirhams, depende kung gaano kalaki yung room at kung ilan kayong titira sa isang room. And I'm not sure no kung pwede pa yung bed space sa panahon ngayon, pero dati kasi nung nakatira pa kami dito sa Abu Dhabi, yung mga bed space nagre-range yan ng nasa 600 to 800 dirhams, depende sa space na kukunin mo kung yung sa taas ba or lower bunk ng double deck. Meron nga rin na studio dito na parang condo style siya, meron na siyang sariling bathroom at ng kitchen at nagre-range nga yon ng
3,000 to 3,500 dirhams. Sa next part ng vlog natin mga mi, share ko naman sa inyo yung electricity at water bill namin before nung mga panahon nagpapaupa pa kami at tungkol na din sa transportation expenses para mas makita nyo yung full picture ng monthly gastos dito sa Abu Dhabi. Yun lang, Momshi! Masalama!